Isang barko ang naglalayag sa isang dagat na may matinding bagyo. Isang lalaki ang nagpapakalma sa kabayo at ang ibang mga lalaki naman ay inaayos ang iba pang mga gamit. Nakita ng lalaki na namatay ang isa niyang kasamahan at siya ay hingal na hingal. Kinaumagahan, payapa na ang dagat at ang patay na lalaki ay nakabalot na ng damit. Pinag-uusapan nila na kailangan nilang magluksa. Tinawag ng lalaki si Mr. Munro upang pangunahan ang pagmimisa sa namayapang lalaki. Pagkatapos ng benediksyon, inihagis na nila ang bangkay ng lalaki sa dagat. Nagpatuloy na sila sa paglalayag. Isang lalaki ang nagsusulat at dumating ang lalaki upang magpasalamat kay Mr. Munro. Si Mr. Munro pala ay magaling mag-drawing at habang sila ay naglalayag, siya ay nagdo-drawing. Nagpatuloy sila sa paglalayag hanggang sa makakita sila ng dalawang isla. Sila ay namalaot sa isang isla habang si Munro naman ay ibinaba ang kabayo mula sa barko at lumusong ito sa tubig. Si Munro ay sumakay sa kabayo at naglibot sa isla. Habang si Munro ay nagpapahinga sa tabing dagat, lumapit ang isang lalaki at tinanong kung ano ang ginagawa ni Munro. Sinabi naman nito na siya ay nag-sketch. Nakita ni Munro ang kwintas na suot ng lalaki at sinabi niya na isa itong walltooth. At ang kanyang tatoo sa mukha ay ang kanyang kwento sa buhay. Ang mga kalalakihan ay pumasok sa isang kagubatan at sila ay naglakad. Si Munro naman ay kasama pa rin ang kanyang kabayo. Habang siya ay naglalakad, may isang babae ang nagpakita na may hawak na patalim. Ito ay dahan-dahang lumapit kay Munro at hinawakan ng babae ang kabayo. Biglang may dumating na isang katutubong lalaki at pinapalayo ang babae kay Munro. Nang papalapit na ang lalaki kay Munro, biglang dumating ang mga kasamahan nito at nagpaumanhin sa lalaking katutubo. Nagbigay ang pinuno ng barko ng isang akse sa mga katutubo at sila ay umalis na. Sila ay naghahanda ng umalis at kinausap ng kapitan si Munro na siya ay maghanda na. Ngunit sabi ni Munro na gusto niyang mag-camping dito hanggang bukas at pumayag naman ang kapitan. Sumigaw ito upang hanapin si Eunuko. Umalis na si Munro sakay ng kabayo at siya ay huminto sa tabing dagat. Umupo siya at pinagmasdan ang paligid. Dahan-dahan siyang humiga at natulog. Bigla siyang nagising nang marinig niya ang kanyang kabayo na nag-iingay at ang mga ibang katutubong tao ay nag-aaway. Tumakbo si Munro upang tulungan ang babaeng nakita niya kanina. Lumapit ang pinuno at tinanong kung ano ang gusto ni Munro. Sinabi niya na kailangan niyang buhayin ang mga taong ito. Sinabi ng pinuno na sa kanya ang lupang ito at sinabi ni Munro na patay na si George na kilala ng hari. Dumating naman ang kapitan ng barko at kinausap ang hari. Sinabi ni Munro na gusto niyang bawiin ang babae at ang lalaki. Nag-offer ang pinuno kung ano ang pwede niyang ipagpalit dito. Sinabi naman ni Munro na ang kanyang kabayo, ngunit sinabi ng pinuno na isang kabayo ay para sa isang tao lamang. Hindi makapili si Munro, kaya biglang pinatay sa lieg ang isang lalaki at ang babae lamang ang natira. Nagalit at umiyak ang babae. Sumama kay Munro ang babae sa barko, ngunit ang babae ay natatakot. Pinakita ni Munro kung saan ito pwedeng matulog at magpahinga. Ang babae naman ay umiyak at sinaktan ang sarili. Pinigilan naman siya ni Munro ngunit ito ay nagalit. Naglayag ang barko at sila ay tumigil sa isang isla. May nakausap na lalaki si Munro at ipinaliwanag sa kanya kung bakit kasama nila ang babae. Nagpaalam na ang kapitan kay Munro. Pinapasok naman ni Munro ang babae sa bahay na kahoy. Nagdasal ang babae sa apoy habang si Munro ay binigyan siya ng tubig. Kinaumagahan, nakita niya ang babae na nakahiga sa sahig na natutulog. Lumabas si Munro ng bahay at naglakad sa isla at pumasok sa isang simbahan. May nagpakilala kay Munro at niyaya siya sa isang dinner. Pagka-uwi niya, nakita niya ang babae na nakahiga pa rin at umiiyak. Nilapitan ito ni Munro at hinawakan siya. Nalaman niyang nilalagnat ang babae dahil sa sugat nito. Pumunta na si Munro sa dinner kung saan siya inimbitahan. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga napuntahan na ni Munro na isla. Sinabi din ni Munro na nakaharap din nila ang katutubong Akatawera at sinabi niya din na dinala niya ang isang babae na nabihag ng tribo dahil pinatay ang kanyang asawa. Nanghihingi ng tulong si Munro sa isang doktor na kasama niya dahil malubhang nasugatan ang babae, ngunit sinabi ng doktor na limitado lamang ang kanyang mga gamit sa panggagamot. Umalis na si Munro at habang siya ay papaalis, sinabi ng isang babae na may taong makakatulong sa kanya.
Pinuntahan ito ni Munro. Kumatok siya sa isang bahay at tinawag si Hegarty at siya ay humingi ng tulong dito. Umuwi si Munro at may kumatok sa kanyang bahay. Ito ay si Hegarty at agad naman itong pumasok at pinuntahan ang babaeng nakahiga. Sinimulan na ni Hegarty ang paggagamot sa babae at kanya itong dinasalan. Kinaumagahan, pagkalabas ni Munro sa bahay, may tumunog na kampana at nagmamadali ang mga tao na may hawak na armas. Dumating ang ibang tribo ng mga babae at sila ay naglakad patungo sa kanilang ama habang kumakanta. Nagalit ang babae dahil sa kanyang sakit na nararamdaman at nagbigay naman ng comfort ang kanyang ama. May dinalang 3 lalaki ang kanyang ama at sinabi ng babaeng katabi ni Munro na hinahanap niya ang pumatay sa kanyang asawa. Umiling ang babae habang tinitignan niya ang mga lalaki at agad naman itong pinatay ng kanyang ama. Tumakbo si Munro upang pigilan ngunit pinigilan siya ng babae. Pinakilala naman ni Hegarty si Munro sa pinuno at sinabi na siya ang nagligtas sa kanyang anak na babae mula sa masamang tribo. Sinabi ng pinuno na iiwan niya ang kanyang anak upang turuan ni Munro at mag-iiwan siya ng isang katribo na lalaki upang protektahan ang babae. Pumunta na ang mga tao sa simbahan at si Munro ang pari dito. Sila ay kumanta ng Key How Firm a Foundation. Pagkatapos ng simba, pinuri siya ng mga tao. Kasama ni Munro ang babae at ang lalaki at sila ay tumigil sa isang lalaki at nagtanong tungkol sa interpretasyon ng Biblia. Si Hegarty at ang babae ay nasa isang kagubatan at sila ay sumisipol at nag-uusap tungkol sa mga puno na sumasayaw kasabay ng hangin. Pareha silang masayang sumayaw. Habang si Munro naman ay nagbinyag ng isang sanggol. Ang katutubong lalaki ay kasama ang babae at sila ay naghawakan ng kamay. Kinabukasan, tiningnan ng babae ang poster tungkol sa pagsayaw at nagpatuloy na silang naglakad. Bumili sila ng harina at tinuturuan ni Munro ang babae na magsalita ng Ingles. Kinagabihan, may sayawan na naganap. Binihisan ni Hegarty ang babae at namangha si Munro sa kanyang kasuotan at kagandahan. Nagpasalamat siya kay Hegarty. Sila ay pumunta na sa sayawan at nagulat ang mga tao sa kanilang pagdating. Niyaya ng babae si Munro na sumayaw kasama siya. Sila ay masayang sumayaw sa magandang musika. Natapos na ang sayawan at sinabi ni Munro sa babae na siya ay magaling sumayaw. Habang sila ay pauwi, biglang umiyak ang babae dahil nakita niya na patay na ang lalaking katribo niya na nagsilbing kanyang bodyguard. Nilapitan ito ni Munro at hinawakan ang bangkay at nalaman niyang ito ay patay na. Biglang umalis si Munro at pumunta sa mga kalalakihan at siya ay nagalit dahil sa pagpatay ng inosenteng lalaki. Ang babae naman ay nasa tabing dagat at nagdadalamhati. Kinabukasan, si Munro ay nakaupo sa kanyang bahay habang pinapanood ang lalaking binabalot sa tela. Umalis si Munro kasama ang lalaki at nakita nila si Paget na nabugbog. Sinabi niya na wala siyang ginawa at hindi niya sinaktan ang kahit sino. Nagtanong si Munro kung may ebidensya ba ang mga ito at sinabi ng lalaki na ito ay umamin. Dinampot ng mga kalalakihan si Paget. Bumalik si Munro sa kanyang bahay at dumating ang isang babae sakay ng kabayo. Gusto niyang makita ang lalaki. Pagkapasok nito sa bahay, nilapitan niya ang lalaki at ito ay umiyak. Kinausap ng babae si Munro at ibinigay niya ang kanyang kabayo upang maihatid ang katawan ng lalaki sa kanyang tribo. Itinali na nila ang katawan ng lalaki at handa nang umalis si Munro. Habang naglalakad si Munro, kasama ng kabayo, may mga lalaking lumapit sa kanya at sinabi na ang pagkamatay ng lalaki ay suicide, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Munro at siya ay umalis. Sinabi ng mga lalaki na may responsibilidad pa si Munro sa islang ito at kailangan niyang bumalik. Sinigaw nila ang pangalan ni Munro, ngunit hindi sila nito pinansin at patuloy lamang siya sa paglalakad. Sila ay naglakad ng malayo at huminto sila ng gumabi na sa isang kuweba. Nagkwentuhan sila ni Hegarty tungkol sa asawa nito. Habang sila ay mahimbing na natutulog, kinuha ng babae ang notebook ni Munro at tiningnan niya ito. Nakita niya ang kanyang larawan na iginuhit ni Munro. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakad at nakarating na sila sa tribo ng babae. Sila ay sinalubong ng mga katribo nito habang kumakanta at dinala ang bangkay ng lalaki sa loob. Kinagabihan, ikinuwento ni Munro ang nangyari kay Pahirua, ang lalaking pinatay. Kinaumagahan, si Munro ay nakaupo at gumuguhit sa kanyang notebook. Siya ay naglibot sa tribo at pumunta sa kagubatan. Habang naglalakad, may nakita siyang mga taong gumagawa ng isang barko.
Siya ay umupo sa tabi upang gumuhit. Dumating si Hegarty at umupo sa kanyang tabi at nagkwento tungkol sa puno at mga bituin. Nabanggit din niya ang kanyang anak na babae. Bumalik sa tribo si Munro. Nakuha ng pinuno ang notebook ni Munro at nakita niya ang iginuhit nito. Pumunta si Munro sa babae at nakita niya itong nag-aaral gumamit ng baril at siya ay nakisali. Kinagabihan, pinatawag sila ng pinuno. Tinanong ng pinuno ng tribo kung bakit pumunta doon si Munro. Nanghihinala ang pinuno na may tinatago si Munro at ipinakita ng pinuno ang kanyang mga iginuhit. Ipinaliwanag ni Munro na isa siyang sundalo ng British at isang lider sa pag-atake at sila ay gumagamit ng mga sandata. Siya ay nakapatay at nakakita ng mga pinapatay. Ikinuwento niya ito habang umiiyak. Sila ay umatake sa isang paaralan ng mga bata. Sinabi din niya na siya ay umalis bilang sundalo. Nagdasal siya sa Panginoon at ipinadala siya dito. Umiyak ng tuluyan si Munro. Sinabi din ng pinuno na siya din ay nakapatay sa isang digmaan katulad niya. Natapos na ang kanilang pag-uusap at si Munro ay lubhang nalungkot. Nagbigay ng comfort si Hegarty sa kanya at sila ay naghalikan. Habang sila ay nakahiga, nagkwento si Hegarty tungkol sa kanyang karanasan at sinabi niyang iniligtas siya ng kapatid ng pinuno at ginawa siyang asawa. Dumating sina Kegley na dating kasama ni Munro sa barko at sila ay nagbabatian. Ipinakita ni Kegley na may dala silang mga baril para sa mga katribo. Nagsalita si Munro na dapat ang tribo ng Akatarewa at Maori ay gumawa ng kapayapaan, kundi ang kanilang mga anak ay walang kinabukasan. Inutusan ng pinuno si Munro na pumunta sa Akatarewa at sinabi ng pinuno na, "Convert him to your God of peace," at kapag siya ay nagtagumpay, susundin nila si Munro pag siya ay nakabalik ng buhay. Naghahanda na ang mga tao sa pag-alis ni Munro. Siya ay naglayag papuntang Akatarewa at nakita niya ang babae na anak ng pinuno. Nagulat siya nang makita niya ito. Nagpaalam na siya sa babae na aalis at sinabi niya sa babae na huwag siyang aalis dito dahil ito ay misyon niya. Nakarating na sila sa lugar ng Akatarewa habang ang babae naman ay nagbabalak umalis sa barko at nakahanap ito ng baril. Nakarating na sa tribo si Munro kasama ang kanyang mga kaibigan. Pinapasok na si Munro sa bahay ng pinuno ng Akatarewa. Nagtanong ang hari kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi ni Munro na siya ay pumunta on behalf ng May-Anui at may dala siyang offering para sa pinuno. Sinabi ng pinuno na gagawa siya ng kapayapaan gamit ang digmaan at dugo. Tinutukan niya ng sandata si Munro sa liig at sinabi na siya ay magmakaawa, ngunit tumanggi si Munro at umalis na lamang. Lumabas ang pinuno upang tingnan ang mga baril na dala ni Kegley. Nakipag-trade ito sa kanya, ngunit bigla siyang binaril ng pinuno at nagkagulo ang tribo. Sila ay nagpatayan. Hinabol ng isang lalaki si Munro at siya ay hinampas nito, ngunit dumating ang babae at binaril ang lalaki. Ang lalaki ay namatay. Agad namang umalis si Munro kasama ang babae. Inatake din ng mga katribong lalaki ang barko. Si Munro at ang babae ay magkasama at nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, sila ay bumalik sa May-Anui at nagmamadaling tumakbo ang lalaki upang sabihin sa kanyang ama ang mga nangyari. Sinabi niya na sila ay lalaban bilang mga mandirigma, kung hindi sila ay mamamatay. Naghahanda na sa digmaan ang dalawang tribo. Ang Akatarewa ay handa ng sumugod. Nagsimula na ang digmaan at nagputok na ang Akatarewa. Sila ay nagbarilan at sumugod sa May-Anui. Nagpatayan ang mga tao gamit ang baril at patalim. May lumabas na usok at lumaban na ang mga taga-May-Anui. Habang ang pinuno ay nanonood lamang, sinira ng mga tao ang harang na ginawa ng May-Anui upang sila ay makapasok. Nagpatuloy silang nagbarilan. Si Munro at Hegarty ay tumulong upang patayin ang mga taga-Akatarewa. Nabaril si Hegarty sa balikat at ito ay namatay. Nagpatuloy si Munro na lumaban at siya ay galit na galit. Pinigilan siya ng babae. Bumalik ang ibang mga taga-Akatarewa at sumigaw ang lalaking taga-May-Anui. Umalis na ang pinuno ng Akatarewa at sinabi ng pinuno ng May-Anui na tulungan ang mga naligtas. Pinuntahan nila ang pinuno ng Akatarewa at ang lalaking sugatan sa tabing dagat. Lumuhod ang lalaking pinuno at nagbigay ng patalim upang siya ay patayin at siya ay pinatay ng pinuno. Lumapit ang kanyang anak na babae at hindi nila ito pinatay. Sinabi ng pinuno na ang kanilang pamilya ay muling magkakaugnay.
Itinapon ng pinuno ang patalim sa dagat at sila ay umalis na. 4 years after, ang tribong Mayanui ay nakipagkamay sa mga sundalong Amerikano. Nagpakilala sila at sinabi ng mga lalaking Amerikano na ang lugar na ito ay magkakaroon ng pagbabago tungkol sa Epworth. Sumagot si Munro na ang lupang ito ay pagmamay-ari ng Angtihaw, at andito na sila mula pa noong una pa lamang, at ipinasa ito sa mga tao bawat henerasyon. Umalis na sila at tinawag ng Amerikano si Munro at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang mukha. Sinabi ni Munro na ito ay ang kanyang kwento ng kanyang buhay. Dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang iba't ibang videos na mapapanood ninyo. Paki-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.